Ambitay Ginoo. Excited mi nga maserbisyuhan didto. O tabangi matag usab buligi pa Lord, nagampo ko nga panalanginan pagud nimo ilang trabaho, ilang negosyo, ilang mga panginabuhian Ginoong Dios. O ang ilaha Lord God nga mga sources of income imo pag yung i-bless Ginoong Dios. Lord, magabubo pag yung gas mga panalangin nimo sa matag pamilya, matag panimalay o matag individual. O kuyog ni ana ang maing panglawas Ginoong Dios. Kay kining maing panglawas imuha gini dili na mo ni mapalit og kwarta. Tagay kalig-on ang matag usa Lord God sa ilang mga pantrabaho. Buligi sila. Pakita sila sa kalahian sa panalangin Ginoo. O kini usab karong orasa maghatag mismong tithes and offerings. Panalangin ni usab kini Ginoong Dios magamit for the furtherance of the gospel. I-bless ang mga nagtinumanon gayod sa imong pulong may tungod sa paghatag Ginoo. Kining tanang gitugyan gisalig sa ngalan Jesus Christ. Amen. Let's sing one song as we give our offerings this morning. Grasyang kahibulungan. Verse 1, sing. Grasyang kahibulungan sa akong Ginoo. Mas labo pang gamhanan sa kasalanan ko. Ang silot ko gikuha, may kagawasan na, kay nadawat ko na ang grasya ni Jesus. Kahibulong ang grasya ni Jesus. Amen. Katingala ng grasya niya, alang sa tanan, labo pa sa akong kalapasan. Bisan pa sa kasalanan ko, daigang bililhon nga ngalan ni Jesus. Daigasya, grasyang kahibulungan sa akong Ginoo. Ang nagbugtukan ako sa talikala ko, walay pagkaulipon, kay luwas na ako, kay nadawat ko na ang grasya ni Jesus. Kahibulong ang grasya ni Jesus. Amen. Katingala ng grasya niya, alang sa tanan, kalapasan. Bisan pa sa kasalanan ko, daigang bililhon niya ngalan ni Jesus. Daigasya. Last verse. Grasyang kahibulungan sa akong Ginoo. Naghatag og kalinaw nga dili mahanaw. Ang kinabuhing dayon ako nang naangkon, kay nadawat ko na ang grasya ni Jesus. Kahibulong ang grasya ni Jesus, lalong pa kaysa kadagatan. Katingalahan ang grasya niya, alang sa tanan, labaw pa sa akong kalapasan. Bisan pa sa kasalanan ko, daigang bililhon niya ngalan ni Jesus. Daigasya.
na akong gihangyo ang tanan, please, manglingkod. Amen. Manindog ta palihog. Salamat nga bisan makasasala ta gitagaan ta sa Ginoo kaluwasan pinaagi sa grasya. Amen. It's awesome, please. Let's open the Bible sa book of 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy, please, chapter 4, verses 1 to 4. Today, we'll be talking about the importance of the sound doctrine. The importance of the sound doctrine. Ano mo? 2 Timothy, ikaduhang Timoteo, kapitulo 4, versikulo 1 hangtod sa 4. Ako'y basa sa verse 1, tubag mo sa verse number 2. The Bible says, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at His appearing and in His kingdom. First na rin.
Second. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. Let us pray. Father, we thank you sa kabuntagon ng imong gihatag kanamo. Thank you nga makasimba mi. Thank you sa imong pulong nga mong gibasa karon. I pray that you would help us. Tagay kog kaalam o pasabtang matag usa kanamo, Lord. Salamat sa imong katawhan nga niya karon, Lord, nga wala himuang babag ang ulan, Ginoong Dios. Gidayeg kanamo, Ginoo, gipasalamatan, takos kang pagadaygon, pasalamatan, Lord. O imuhang tanang himaya ug dungog. Tagay kog kaalam karon, Lord, sa pagwali, pasabtang matag usa kanamo, in Jesus name. Amen. Please be seated. Mayong buntag sa tanan. Ang title sa mensahe nito karong buntaga, Sound Doctrine. Sound Doctrine. In this chapter, or sa passage nga atong gibasa, kaduha gi-mention ang word nga doctrine. In verse number 2, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, with all long-suffering and doctrine. Verse number 3, for the time will come when they will not endure sound doctrine. Nagbasa mo diha? The word doctrine comes from the Greek word didaskalia. Didaskalia means a set of instructions, teaching, and learnings. Or, sa Binisaya na to, simple nga pagsabot, mga pagtulunan. Mga pagtudlo sa mga pagtulunan aron maoy mahimong basihanan sa pagtuo ug pagkinabuhi. In verse 3 of this passage, the word sound is added. Yun ang verse 3, for they will not endure sound doctrine. So di lang kay pagtulunan, kung dili gidugangan pag yung word nga sound. Now sound here does not mean the voice or the sound. But the word sound in Greek is eugorinio, eugiarinio. It means well, in good health, or healthy. When the two is combined, ang sound o ang doctrine, when the two is combined, it means healthy doctrine. Amin mo? Healthy doctrine. So naa may evil doctrine. Doon na may unhealthy doctrine. Pero ang Bible, ang Ginoo, gusto nga makakatunta sa sound doctrine. Sound doctrine is the set of teachings from the Word of God, which is held as fundamentals of Scriptures and Christian belief. Sound doctrine means the clear teaching of a certain topic from the Word of God. So, mangyayang sound doctrine ang clear teaching. What is the clear or klaro nga gitudlo? Muna nga, as Baptist here in Cebu, na ila ang pangalang What the Bible Says. Sa Katipunan, dako kayong What the Bible Says. Kay nahimo ng trademark ni Babius, kay doon na siya programa sa una sa DYHP o DYKC, gitawag What the Bible Says. So si Babius, gitagaag memorial, gitagaan sa ngalan sa newspaper, kaniadto gitawag sa Mr. What the Bible Says. Kay iyang ipadayag ang What the Bible Says. Muna nga, ang church nga gikan sa Katipunan, naagin na makatatak og What the Bible Says. Nga naman, we preach the Bible as it is to people as they are. Because we only speak and we only preach and we only believe what the Bible says. Unsay gisulti sa Bible. So sound doctrine means the clear teaching, ang klaro nga pagtudlo sa usa ka topic sumala sa pulong sa Dios. Munay sound doctrine. So if it is not clear, if it is cloudy, if it is foggy, it is not sound. Sound doctrines are not those obscure and cloudy teachings. So dili ta magtudlo diri katong mga hanap or katong mga pangitaonon pa or katong naabay pusod si Adan or wala. Wala may gitudloan na sa Bible. Nganong kana may atong debatihan nga wa man na gitudlo sa Bible.
Unsa gining Pilipinas, mao ba gini ang land of Ophir? Nga mao kuno ni giari ni Solomon kaniadto gikuhaag mga bulawan. Pwedeng mao, pwede pong dili. Pero kung maglalis sa diha, nasangit ta sa doctrine nga dili sound. Hello? Nakuha na to? So dili ta magbase sa mga doktrina nga dili sound, dili clear. Magsige ta glalis, sige debate ang Facebook sa mga pagtulunan nga way klaro nga naa may perting klaruha nganong dili man amo atong tunan. So ang gitudlo nato diri sa simbahan ang sound doctrine. Doctrine of salvation, doctrine of baptism, doctrine of sanctification, doctrine of the Bible, hello, doctrine of the Holy Spirit, doctrine of God, doctrine of Jesus Christ, doctrine of the kanang things to come, ang pagbalik ni Kristo, doctrine of the rapture, second coming, premillennialism. Hello? Mo na yung mga klaro nga mga topic nga naas Bible, doctrine of marriage. Hello? So dili ta magsigig tagad ang mga doktrina nga para lang ingnong bright kinatay pangutanang dili matubag. Kaya naman gani mga panahon nga nangutana ta nga di ta katubag pud mismo kitang nangutana. Usay man gud diha sa Facebook, usay man gud sa kana magong ang tuyo anak ko diha is pangpasikat lang. Na wala ta gisugo sa Ginoo sa pagkikdebate, wala sa ta gisugo sa Ginoo sa pagpasikat. Gisugo ta sa Ginoo sa pagtuon sa unsay sakto o sa pagtudlo sa unsay sakto. Ang motuo, okay. Ang di motuo, wa tay mahimo kay di man sila motuo. Importante ang matag usa na to makigsuunan, founded ta sa right doctrine. Amen. First of all, atong isgutan karon the priority of the sound doctrine. The priority of the sound doctrine. Unsa man gyud ka importante kining sound doctrine alang sa atong church ug alang sa atong pamilya ug alang sa matag individual. Now listen, wala lang mo ni anhi diri kay aron ni simba-simba lang. I hope inyo lang tangtangon nga pangunahuna nga ni anhi mo kay simba man ron, Domingo mo ron. Ni anhi mo kay aron makakat-on mog doktrina. Makakaton kag pagtulunan. Yes, kuyog na nang nisimba ka. Pero sa imong pagsimba, ingon ang Bible, na ay pagwali, na ay pagtudlo. Dini sa simbahan nato, dili pwedeng mo simba ka nga ampo ra, na ay pagtudlo sa pulong sa Dios. Kaya ang pagtudlo sa pulong sa Dios, dinhi mo makatunan ang saktong doktrina sa usa ka butang. Matag Merkules, matag Domingo, matag Biyernes, gidoktrinahan ka sa sound doctrine. Amen. So nganong importante man ang limpyo, healthy nga doktrina? Because of its priority. Na ay priority. Number one, letter A, the priority. Palayo ko guys, number one. It is important in the coming of the Lord. Verse 1, basa sa Bible. I charge thee therefore, sakto ba? Before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at His appearing and in His kingdom. And His kingdom. So si Pablo naghisgot makigsunan, mahitungod sa posisyon ni Kristo, inigbalik niya. Kaya inigbalik ni Kristo, si Kristo dili na siya manluluwas. Karon manluluwas pa siya. Inigbalik ni Kristo, maghuhukom na siya. Karon malikod ako, karon manluluwas pa si Kristo. Pwede pa kang magpakilooy, pwede pa kang mudawat, pero ang wala mudawat karon inigbalik ni Kristo, ulahin na ang tanan, kay dili na siya maluluwas, inigbalik, maghuhukom na siya. He will judge the quick, meaning the living, and the dead. Ang buhi o ang patay, walay makaikyas, hukma ni Kristo. Kanus aman, duha ka phases. Number one, at His appearing. Nakita mo sa Bible ninyo? Ato na tagsa-tagsaon, in His appearing, but pasabot, inigpakita niya dire. So inigpadayag ni Kristo. Inig-rapture pa lang daan, doon na naihukom ang nidawat. Ang nidawat, musaka, ang wa mudawat, mahabilin. Hello? Unya, and His kingdom. Doon ay gingharian nga i-set up si Kristo for 1,000 years. He will judge everyone.
In His kingdom. Nganong importante man ang sound doctrine, pastor? Nganong perti man ang importantiha? Nga naman, you could go to heaven because of doctrine. Shh, namin mo? People could go to heaven because of doctrine. Nganong maadto man tag langit kay gitudloan ta sa doktrina sa kaluwasan. And people also would go to hell because of wrong doctrine. So nganong naay malangit kay naay doktrina. Nga nagtudlo nga naay dalan sa langit nga si Kristo ra gyud imong ginulsulan imong sala, dawaton nimo kay gipasaylo kaniya og malangit kay kamatay nimo, doktrina na. Pero nganong naaman po'y maimperno, pastor? Kana may nagtudlo nga walay langit, walay imperno, ikamatay, hala na di imperno. Amin mo? Na may nagtudlo nga ang kaluwasan apil gyud natong buhat, maningkamot lang kita, magbuhat lang kita. Karon nakay buhat, naginingkamot ka, pagkamatay nimo, imperno. Ano na imperno man ko? Sayop man doktrina imong gituan. So in His appearing, it is very important. Padayag ni Kristo, it's either sa second coming, sa revelation, or sa rapture. Diha mismo in rapture, madayag ang doktrina nimo. Kung nidawat kag wala, masaka ka. Kung nidawat ka, kung wak ka nidawat, babilin ka. Doktrina. Tungod sa doktrina. Kaya nga si Kristo, mauna lang ni atong i-priority. Hapit na ang katapusan. Atong i-priority ang pagtudlo sa saktong doktrina. Kaya kung dili ta magkaton sa saktong doktrina, number 1, doktrina sa kaluwasan, nga si Kristo ragi maluwas, ang dugo ragi makahinlo, ang grasya ragi paagi, ang pagtuo ragi hinungdan, nga maluwas ka. Si Kristo ragi, duwa ni lain, tuo ra ka ni Kristo. Unya, di ta mo tudlo, anak, namin nagtudlog lain. Namin nagtudlo nga, dili mao. Nagtudlo nga, nituo bitaw ta, dugangan og bautismo, di man na mao. Kay pagtuo raman, pagtuo ragyo, duwa na lain. Unsa to? Pagtuo. Pastor, maunsa naman to kung paningkamot og buhat, mga kaigsuunan, walay pulos nimong buhat kung wa ka ni tuo ni Jesus Christ. Imperno ka. Ikaw ray buutan nga to sa imperno. Ano man? Pagtuo man. Faith man. Grabe ra po na pastor, tinawag yun. So, mamay sultis Bible. Nga pagtura. Wala na lang di pulos ang mga ayong binuhatan ani, wagi na pulos. Grabe ra pod, mamahingos Bible. Ngano ikaw may magbuot? Nga naamay pamaagi ang Ginoo nga iya. Kung di ka musubay sa iyang pamaagi, di ka kaabel sa iyang offer. Sinang ka? Mukuha ka kwarta dito sa Iblulier, sa Palawan, o nya, moingon ra ka, ma'am, nagkikukwarta ma'am eh. Kita man ko ma'am, nga naay maglinya diri nya, tagaan yung kwarta. Kami di ma'am, di nyo apilan. Sir, namin pamaagi diri, kinahanglan, padalaan ka. Nya imong kuhaon diri. Unfair po mo, ubad ng tao yung tagaan, nya ako dili ko yung tagaan. Unfair yun. Pero mo na pamaagi. Kinahanglan kang nakay KPTN, kinahanglan kang nakay code. Nya mangayo lang ka dito. Ma'am, nag-video call o, gipadadaan daw ko. Gipadadaan ko sa kong angkol o, gipadadaan ko. Nya asang code sa, wala, code. Ma'am, tagay na lang ko ng 5,000. Ihatag mo ko na, dili. Nga naman, naiyang pamaagi. Nagbuot kasi ang pamaagi. Gusto ka makaabel sa kaluwasan na hinatag sa Dios, musubay ka sa iyang pamaagi. O ang iyang pamaagi, pagtuo. Pagtuo, way labot imong buhat. Pagtuo, way labot ang bautismo. Pagtuo, way labot ang sakramento. Pagtuo, way labot ang ordinansa. Pagtuo, way labot ang bisan unsang butang nga pwede nimong mahimo nga murag makatampo ka. Kay dili gusto ang Ginoo nga motampo ka. Kay siya ray naghatag og kaluwasan, wala kay labot dawat limpyo ra ta. Di ba ta malipay ang dawat limpyo? Nya pastor, di na lang nita magbinuotan. Kinsa man po'y gaingon di ta magbinuotan. Magtarong ka, magbinuutan ka, kay giluwas na hinong ka. Sa una hinuon nga, o pagka maluwas, magbinuutan ka, nya karong luwas na ka, magbinugoy na hinong ka. Another doctrine. Another doctrine. So it is important in the coming of the Lord, sa iyang pag-abot, motimaw gid ang resultas doktrina. Amen. When the Lord comes, everyone will be judged according to this book. Gamiton yan ng Biblia, John 12:48. Muna makikisunan, anhigyod, paningkamot yun magasimba, paningkamot yun basa sa Bible.
Kaya walay laing gibasihan sa tong doktrina, pulong sa Dios. Alright? John 12:48. Ano mo? So, amen. John 12:48. He that rejecteth me and receiveth not my words. God's word is doctrine. Hath one that judgeth him, the word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. So, unsay gamiton sa Ginoo sa paghukom sa iyang mga katawhan, unsa man, pulong. And this is the doctrine of God. This is the word of truth, and this is doctrine. Amen. It is important in the coming of the Lord. Letter B, it is important in the Christian living. Nganong importante or nganong priority na itong doktrina, kay importante kaayo makaigsuunan ang doktrina sa pagkinabuhing Kristohanon. Right doctrine leads to right living. Amen. Nga naman, ang doktrina, mao ni atong giya. Mao ni atong kural. Mao ni atong guide. Ang saktong doktrina, basta saktong pagtulunan, saktong pagbinuhatan. Naamanggi mo tuloy bagbag, samot nagwalay saktong doktrina. Amen. Dili man ta makingon nga, sakto man lagi mo doktrina, dili man lagi tanang membro, saktong binuhatan. Choice na sa membro. Pero mag-unsa na lang kaha kung walay doktrina. Doctrine is the foundation. Doctrine is haligi. Muna makaigsunan, importante kay sa choice sa Christian living. Ano naman? Verse number 2, sa ingon sa Bible. Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, with all long suffering and doctrine. So dili lang kay magwalay tag encouragement, wali tag dasig-dasig, na may mga pagdasig. Wali kay magwali tag kanang padayon lang, sige tag padayon lang, pero wala na doktrina. Kaya ang doktrina mo ang pinakapundasyon. Dali ramang kadasigon, pero lisod lumpagon kung mini na imong doktrina. Verse 3. Oh, na may Shopee lagi dia. Verse 3. Verse 3. Sa sa Bible. For the time will come that they will not endure sound doctrine. So daay time, but pasabot dunay panahon nga umaabot nga gipanagna ni Apostol Pablo, and I believe mao na ni nga panahon karon. Moabot ang panahon nga ang mga tao dili na magpakialam og pagtulunan. Dili na tanang doktrina, oy kay siging away-away ang doktrina. Dili na lang tas mga butang nga maghiusa ta, pangutan na asa ta dapat maghiusa. Maghiusa ta sa bati nga music, maghiusa ta sa bati nga sinuotan, or maghiusa ta sa nindot nga doktrina. Doctrine is priority. Right doctrine leads to what? Right living. So marang itudlo gid ang doktrina. For example, doctrine of creation. Kasi nang kag ato mga bata, dili nato natudluan sila nga dunay Dios nga nagbuhat sa tanan. Kung dili, if we fail, kung sa balay mga ginikanan, napakyas mo sa pagpadungog o sa pagtudlo sa inyong mga anak, na kitang tanan, binuhat sa Dios, o ang atong Dios si Jesus Christ. Kaning dahon, kaning saging, kaning unod sa kamote, kanang manok, tanan kini, binuhat ni Jesus Christ. Muna'y kanunay nimong ipadungog, kay kung dili nimo na tudluan na sa eskwelahan, nga gikan tas unggoy. So naay sound doctrine nga naan nimo sa imong Biblia, gabit-bit nimo permente kada adlaw Domingo, gaukab ka kada adlaw, pero wa ka gatudlo sa imong anak sa saktong doktrina sa pagbuhat nga ang Dios sa una dong dai gibuhat niya ang tao si Adan og si Eva, unya ang kalibutan gibuhat niya unom ra ka adlaw. Gibuhat sa Ginoo. Mo na permente gitudlo sa inahan kay bata pa lang sila, nasilsil na silang nahuna nga naatay Diyos nga gamhanan sa tanan. Unya, gibuhat niya ang kalibutan, tanang butang diri, gihimo sa Ginoo, unom ra ka adlaw. Pagka ikapito ni pahulay ang Ginoo, tudluan nimo, kanusa man gihimo ang tao? Sa ikaunom nga adlaw.
gihimo sa Ginoo ang tao, gipurma gikan sa yuta, sa lapok, unya gihuypan niya siyang ilong, unya nakaginhawa ang tao, na ay Ginoo nagbuhat natong tanan. Kaya ron abot ana sa eskwelahan, di na namutuo o nga gikan tag unggoy. Doktrina na. Nga naman, kung dili nimo na matudluan, imo rang pasagdan sa eskwela, paminaw mo ha, dili man sa pagdaot sa education, pero dili tanang gitudlo sa eskwelahan, uyon sa Biblia. O ang tinuod mao ni, sa eskwelahan pa gani, bugal-bugalan pa ang Biblia. Ipadaplin pa ang Biblia. Isalikway pa ang Biblia. Story man Jason, moingon kuno maestra, dili lang sa ta mag-isgot og Bible kay science man eh. O sila kay balong ang science ug ang Bible, they go together kung sakto ang science. Wala kasumpake ang science ug ang Bible. Problema kay ang gatudlo di man kadawat sa unsay sulti sa Biblia, ipatuman na lang tong science nga gikan ta sa Homo erectus, Homo habilis, Homo sapiens, nahimong homosexual. Nga naman, dili tagikan sa evolution, gikan ta sa creation. Kung sabi ng evolution, nag-evolve kuno ta, ikaw, tao karon. Million years later, mahimo na sa gang lain na pod nga species. Yung tao gikan sa unggoy, nganong napamay unggoy? Nya kung tao nag-evolve, kung tinuod ang evolution, unsa may next na to? Tao naman ta. Kaya ang doktrina sa evolution, mao man gikan ka sa dili pa. Gikan ka sa fish. Fish pa una, gikan ka sa fish. Ang species sa fish nag-evolve na himong reptile. Na tadpole, reptile. So, gikan sa fish, na himong tadpole, na himong kang pito-pito. Pito-pito. Naglangoy-langoy sa baril. Then, nahimo kang reptile, nahimo kang toko. Oh, buhaya ba ka? Halo ba ka? Unsa ka? Alligator? Dayon, nahimo na dayong human being, nahimong mammal. Nahimong mammal. So, sa una daw, kay dili pa gina straight ang tao, anak pa daw. Gikan na to sa apes, gikan na sa unsa to sison? Chimpanzee. Social kayo, pero unggoy rigod gihapon. Oh, first class na. Oh, first class ang chimpanzee, pero unggoy gihapon. Nya kato mga putot, gikan starshare. Nya mo na itudlo si mong anak nga na may Bible nagtudlo nga gihimo ta sa Ginoo, babayi o lalaki, maayong pagkapurma. That's doctrine. Right doctrine. Nya leads to right living. Nga naman, kung magtuo lang kang unggoy ratatanan, pwede rata magpinatyanay kaya umantay kalag. Pero kung nagtuo kang binuata sa Diyos, naatay kalag. Sagrado ang kinabuhi sa tao. Kaya kumutuo silang walay kalag muna ang tao, sayon nun ragpatay, sayon nun ralag masakir. Wrong doctrine, wrong living. Right doctrine, right living. It is important in Christian living. 2 Timothy 3:16 ug 17 kay balot ana. Unsay sulti sa Bible? All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Mapuslan sa pagtulunan. Unsa nang sound doctrine? Klarong pagtudlo sa usa ka topic gikan sa Bible. Doctrine for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that a man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. So, mayroong kag saktong pagkinabuhi sa Christian living, magsugod na sa saktong doktrina. Kanang inyong sinuutan, atong sinuutan din sa itong simbahan, tungod na sa doktrina. Kaya kung wala untan ng doktrina ha, sunod Domingo, na ka magsuotan na imong gisuot ron. Hello? Kanang music na to sa itong simbahan, tungod na, kinatay itudlong doktrina may tungod sa music. Kaya kung dili na to ni itudlo nga doktrina sa music, lahi na mong music kang Lunes. Doctrine is very important. Letter B, number 2, di ka magdugay. The scarcity of the sound doctrine. Anong importante ang doctrine? Because it is scarce right now. Ano na scarcity? Nagkawala na. Sa una, pag makaingon gani kang baptismo, ayaw mo kumpiyansa ng baptis, kay stricto kay na. Separatis kay ng baptis.
Tino dili, ayaw mo nang baptist. Na may natay mga young people dili sa unang nakabigigan sa UCCP. Giingnan sila nga, balhin na muglain. Ayaw lang nang baptist. Ano man ang baptist di? Stricto ra po kayo na. Separatist ka na sila. Grabe ka na sa stricto silang doktrina. Maunay na ilan nila basta baptist. Pero karon, unsa man ka? Baptist. Unsa nga ka baptist? Akuan ko nga baptist. Okay rata, pareha rata. Nga naman, dili na tanang baptist nagbit-bit sa torch sa sound doctrine. Nga naman, doon na scarcity. Ang uban, nanganaog na sa doktrinang ilang gibarugan. Ang mga pastor nga karaan nga akong gitanaw sa una nga mao ni ilang baruganan, mao nakapahagit na ko, magtuon jud kog Bible kay busa ka adlaw, pareha jud ko ana niya. Karon, lahi na sila doktrina. Amen. So kung lahi ang doktrina ang pastor, natural malahi sa doktrina sa membro. Kay mo sunod naman ka. Gawa sa itong mga membro nga mas loyal sa Ginoo kaysa ilang pastor. By the way, ang klaro gid akong pagtulo diri, unas tanan loyal mo sa Ginoo, ayaw mo magloyal nago. Kung akong pagtudlo dili na gani mao sumala sa Bible ug sumala sa Ginoo, pangita mo pastor nga subay gyapon sa Ginoo ang pagtudlo niya. Ano man, lisod ka na magloyal mong tao, nya di mo loyal sa Ginoo. God first, gitudlo ang taana, God first. Kay pwede ang usa ka pastor masalaag siyang pagtulunan, pwede kong masayop. Kung tan-aw nimong wa na ni matunong sa Bible, nganong magpabilin man ka. Pero kung natunong pa ni, nganong ubiya man sad ka. Amen. Klaro na, nga naman, loyal tadaan sa pagtulunan kaysa nagtudlo. Amen. Sound doctrine. There is a scarcity of the sound doctrine. The time when people would not listen to sound teaching and instead amass false teachers was not far away according to this reference. Balik ta sa itong text palihog. Okay pa mo diya? Tanawag nganong nagkawala ang saktong doktrina, ingon ang Bible verse 2. Preach the word, be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. Verse number 3, for the time will come. There will be a time to come. Og mao na ni, that they will not endure sound doctrine, for after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Verse number 4, and they shall turn away their ears. Mulingiw na sila og dili na sila maminaw sa saktong pagtulunan. Kana ang mga simbahan o mga pastor nga stricto kay sala, stricto kay sinuotan, stricto kay sa music, stricto kay sa ilang pagkinabuhi, ginagmayng detalye sa pagkinabuhi, hilabtan, dili na paminahon. Adto sila maminaw sa mga pastor nga inspirational talk. Adto na sila maminaw sa mga motivational speakers. No, we are not called to be motivational speakers. We are called to preach the word of God and to be preachers of truth. And the gospel always divides. Doctrine always divides. Nga naman, it hits the carnal heart. It encourages the spiritual heart. Paul was concerned that after his death, false teachers would arise in Ephesus and turn believers from the true faith into error and myths. Mutuo na lang sa mga hulhog, mutuo na lang sa New Age movement, mutuo na lang sa mga pagtudlo nga dili mao nga wa nay basihanan sa Biblia. Muna atong pagtulon andun na kitay basihanan. Instead, they would turn in other directions. First, Paul specifically addresses 4 concerns. So doon ay 4 concerns in this verse and the next that would lead people away from the truth. First concern, number 1, people would grow tired of the true gospel and reject it. Muabot ang panahon. Butang na day. First, people would grow tired of the true gospel and reject it. Muabot ko ng panahon, ingon sa Apostol Pablo, nga ang mga tao, kapuyon nagpaminaw sa inani nga wali. Kapuyon nagpaminaw sa saktong doktrina. Kapuyon nagpaminaw anang wali nga tirahan ang sala. Og mangita nagwali nga makapahapoy-hapoy permente sa kasing-kasing. Bahalag sayop ang kinabuhi, bahalag sayop ang binuhatan, importante nagkatapok ta diri, naghiusa ta, God is good, good. Asa na? God is good all the time, God is good. Di lang ta mag-away, bahalag sa iyong kinabuhi, bahalag sa imong sinuotan, mo na ganahan sa mga tao. Pero wa ko gitawag sa Ginoo para inana. Gitawag ko sa pagtudlo to make a difference through teaching the doctrine of God.
people would grow tired. Kapuyan sila paminaw anang walis doktrina of the true gospel and reject it. Unya, instead, they would turn in other directions, looking to replace sound doctrine or healthy teaching. This is to be expected when the gospel message begin with a humbling, difficult thought, we are imperfect and in need of saving. Muna'y kinahanglan kaayo, pero ang gospel karon wala nagiwali ang repentance una. Wala nagiwaling magpaubos ka, wala na. God loves you na lang permente. Tinuod ba ng God loves you? Pero God also is a righteous judge that would judge you. God will judge you in hell kung di ka maghinulsol. Nanay dagang mga membro sa simbahan karon nga naabot lang sa simbahan pero wala ni agig process of repentance silang kinabuhi. Ngano naman ka diri, gidala ko sa akong kauban diri, giganahan ra pud ko diri. Nya tinuod ba gyud ka nakahinulsol? Nidawat ni Kristo, wala pa. Nya manangyaw ka kaluwasan, nya wa ka kasabot sa kaluwasan. Nga naman, gi-lower down, gi-water down ang doctrine. Number 2, instead of allowing godly teachers, people would choose to follow teachers who told them what they like to hear rather than what was true. Kasabot mo? Masay mahitabo, mangita silag magtutudlo nga okay ang tanan. Mangita silag magtutudlo nga ang iwali kung unsa ilang gusto. No. Paminaw mo pa kayo, ang saktong preaching sa Word of God, sa Bible, is dili ng unsa imong gusto iwali. Unsay imong gikinahanglan. I preach what you need, not what you want. Isu nang kag magsurvey ko ninyo, sis, unsa may ganahan ninyong wali ron Domingo, sis? Ako lang, pastor, kanang madasig ta, pastor, wa kanang malipay ta, pastor. O sige, mag-hire tag mascot dire o malipay mo. Or clown dire o sige mo katawa. Oh. So ka mag-survey ko niyo ka Sabado kung sa iwali na ko ninyo ugma. Kay ganahan ko nga di mo masilo, di mo ma-offended, so tudluan ta mo sa unsa inyong ganahan. No. Ang pagwali dili sa unsa imong giganahan, ang pagwali kung unsa imong gikinahanglan para mausab ka. Kay kung dili ka walihag sakto, di ka mausab. Unya ang transformation magsugod na sa utok dinhi ba dinhi? Utok ba? Amen. Unya kung unsa imong gibutang sa utok mo na imong kinabuhi. So kung dili ta mo butangan og Bible, pagtulunan nga gikan sa Bible diha sa inyong utok, ang inyong kinabuhi dili mausab. Mo nang gikinahanglan nga naman. Instead of following godly teachers, ang mga Diyosnon nga mga pastor, ang mga magtutudlo, people would choose to follow teachers who told them what they like to hear rather than what was true. Amen. The idea of itching ears, ingon na sa Bible, itching ears. Shall they heap to themselves itching teachers, having itching ears. Ingon ni Bible, maybe, ingon ang note niya, maybe that of twitching or moving ears that sought something different from the traditional o kaning true gospel. Anindot niyo kay makuanta ni I believe makaagi mo na sa iyong Facebook, sa YouTube usay ang mga wali nga lami paminahon. Sultian ti ka. Even false teachers could preach truth sometimes. Ako binisayon, ang mga mini nga mga magtutudlo makatunong pud usahay. Ngano day? Tanan day gisultis pare sayop. Naaboy mga butang, oh, ito sakto pus padre na. But it does not make them truth. It does not make them sakto sila tanan. Kaya ang patay nga rilo matunong na kaduha sa kaadlaw. Nagsabot mo sa akong sumbingay? Ang patay nga rilo matunong nagduha ka oras kada adlaw. Pero wa nagapasabot sakto na yang oras. So ang mini nga pagtutudlo, usay makatunong po, ito sakto po to. Pero wa nagapasabot nga, ang iyang simbahan sakto nga naman, ang iyang kinatibuk-an sayop man. Hello? May mawalig kaluwasan, may mawalig encouragement, okay man. Pero klaruho na to ang kinatibuk-an. Paul presents the third and fourth traits of those who would turn from the true preaching of God's word in the future.
The first was growing tired of the gospel and looking for alternatives. The second was seeking out people to tell them what they wanted to hear rather than what was true. Third, these who fall away will specifically be avoiding the truth. Amen. Kadto nga na-defiled na, nahugawan ang ilang kasing-kasing, nagsige nagpaminaw sa mga mini nga mga preachers, kadugayan di na maminaw sa unsay sakto. Mubiya na sa simbahan niya nga gatudlo sa sakto nga naman, tuwa naman tigpaminawan sa pastor nga sige gagitik siyang dalunggan. Amen. Fourth, these unfaithful people will stumble through false ideas and myths. So kaning mga dili faithful sa doktrinang sakto, masalaag yun sa pagtulunan nga dili sakto. Ano man, ang rason ana, kulang og kahibalo sa sound doctrine. Mo ni rason ni pastor, mo ni akong rason, nga itudlo gid ang sound doctrine. Kaya inig-abot sa mga mini nga doktrina diya sa inyong pultahan, mahibalo mo mobalibad kay kahibalo ka di ni sakto ilang pagtulunan. Dili ko ganahan nga kini akong pamilya o akong mga anak, adto na ko ni dadon sa pultahan anang simbahan nga wa gatudlo og sakto. Hello? The scarcity of the sound doctrine. Nagkawala, nagkahilis, o nagkagamay na lang ang nagtudlo sa pulong sa Diyos. Timothy had already been warned about false teachers who were devoting themselves to myths, tuwa na nagtuo sa mga tuo-tuo na lang. Labi na ning Pilipinas, pertindaghan ang tuo-tuo. Usay, kamo mga Kristohano, naagi po may mga tuo-tuo. Luwas na ta, di na ta manabi og mangihi. Nga naman, mas gamahanan ang atong Diyos. Luwas na ta, mag-utan ta kamunggay bisag na namatay. Nga naman yung maghumba man kita. Luwas naman ka, anak naman ka sa Diyos, ay nasig tutuan ng walay basihanan. Ayaw panghinguko kung nain namatay, nga naman di. Ayaw panilhig o gabi nga naman, mulayas ang grasya. Tinuod pa na, dugay na ka na dato. Nga naman, wak man kay silig-silhig. Sige, tutuoan ang mga butang nga walay basihanan sa Bible. Klaruhan na imong pagtuo kung naay mabasa. Kaya kung walay mabasa, tuo-tuo na. Amen. He was warned against the practice of his own life. Paul also gave a similar warning to Titus. Peter firmly stated he and other apostles did not follow cleverly devised myths. Di ba? Kana mga gipang himo-himo nga mga pagtulon. Like atheism, Calvinism, doctrines of Buddhism and Hinduism. These are cleverly devised myths nga. Mura magnindot kayo, murag human philosophy, pero wa good sa Bible. Nindot paminahon, pero wa sa Bible. Once a person is determined to reject the truth, they are prone to believing anything, no matter how silly it might be. Ha? Importante nila, ibutang day. Once kuno ang tao o sa katao, di na siya ganahan sa kamatuuran, mutuo na lang siya bisag unsa. Bisag klaro go kayo nga binuang na nga pagtulunan, mutuo na lang siya. Kaya in the first place, iya namang gi-reject ang kamatuuran. Muna paminaw, tun-an nato ni, natay Biblia sa tong balay. Ang uban nato, nagduble pang mabibliya. Na may Biblia sa inyo, ha? Pila ka Bible niyo kada tao? Naay Bisaya, naay English, napay paralel, napay Tagalog. Basahan na. Amen. Inigsimba, ukba na, pagbagis, pag-take note, aron makakaton ka, kay ang mini nga doktrina ani kalibutan na kusog ka ilang force. Ang mga nagtudlo og dili mao kusog ka ilang force ya, mas katuuhan sila, mas professional sila, mas graduhan sila, mas mailad ka, kay bright sila, pero mas dagko silang simbahan, mas nindot silang simbahan, pero wa na nagpasabot, sakto sila. Ang kamatuuran na sa imong kamot, imong giguptan. Tuni na aron di ka mailad.
Mo agi diya sa Facebook na gawali diya kay bawo kang di na baptist, kay bawo sad kang sayo pag doktrina, scroll it up. Di kay nindot sa niya. Nindot sa do. Na nagtudlok against tithing, nagtudlok against first fruit. Nga naman, kay against man sila, mo nangita sa bersikulo nga against. Amin mo? Careful ka. Lamay kiingan ba, kung imong pastor sa una nga nag-share mo sa gospel, kung wa pa to na buhi sa tithes, asa ka kakaroon? Karon, di na ka motudlog tithing, asa man na, gikan imong pagtulunan. Hello? Anong mahadlok pa na sila, anong di man na sila motudlog tithing first fruits, kay nahadlok sila. Kay gusto nila, tumanan ang gusto sa tao. Kay mas daghan mang dili gusto muhatag kaysa muhatag. Salamat, ini kabuntagon nga na-prove na to nga gusto tang muhatag. Pero kung mayon kag mag-ihap tag kinsay dili gustong muhatag, mas daghan ang dili muhatag kaysa muhatag. Aw mo nay gidakop anang mga tawhan aron. Kani mga pastor nga against mo sila mismo sa paghatag, kana nga mga membro mo na ilang gipangita, kanang di pod gana muhatag aron mag-usa sila. Karon og mag-building sila. Asam sila? Mangay sila sa Amerikano. Unya Amerikano, hinatag niya po to. Klaro ba? Itudlo na lang nato kung saan na sa Biblia. Dili ta magsig against sa Biblia. Unya paghuman, maurag gihapon itong gikinahanglan. Amen. There is a scarcity. Munang barog ta, tudlo ta, basa ta, katunta sa pulong sa Ginoo. Kay karong panahon na dili na ko ka-control og kinsa inyong kita na sa Facebook. But this is our guideline. Guideline na to sa social media. Importante ni, take note na ninyo. Kung dili nimo pastor, ayaw pangitag tambag diha. Kung dili na nimo pastor, ayaw patudlo og doktrina na kay dili na nimo pastor. Amin mo? So kana na sa Facebook, na sa YouTube, ganindot, kay di man na nimo pastor. In the first place, wa na kailan nimo. Kung mo bagbag na imong doktrina, maunsa ka, kay wa man na kailan nimo, wa na ipakialam nimo. These are preachers nga magpasalaag nimo. Muna atong ethics na mga mag-chat na ko from members of other churches. Basta mangutana na ganin na sila ganang mga like personal nga tambag or pastoral nga tambag. Di na kumutambag na mo yun ko adto sa imong pastor kay naa kay pastor. Mag-chat na ko pastor, salamat kay sa wali pastor, nindot kay pastor. Ako rin i-clarify pastor nga doctrine. Sige, chat na ko. Pero mingkag mga personal nga tambag, ganang mga guidance silang kinabuhi, no, adto sa imong pastor. Nga naman, kaya di magkuhangol og tao nga aris na nako, na ako na ilang pastor. Say pa bation nako og kamo adto mo sa laing pastor. Amen. So, kung di na nimo pastor, ay pangitag tambag dia kay di man nimo pastor. Hello. Kaya aron di ka masalaag. Wala man nakapasabot nga bati na gyud silang pagkatao, pero ayaw ba kalimot nga gibutang ka sa Ginoo diri, wa masayop ang Ginoo nga naa ka diri. Nasayop ang Ginoo gibutang ka ni simbahan na? Wala, but pasabot na dinhi ka tudluan, dinhi ka pakatunon, dinhi ka ipatubo sa Ginoo, o dinhi ka gamiton sa Ginoo. O dinhi nimo dadon imong pamilya. Kaya aron matudluan sila sa saktong pagtulunan nga gikan gyud putli nga pulong sa Dios. Kaya karong panahon na daghan nang nanudlo og dili mao. Daghan na mga simbahan ron. Ni daghan na ang mga simbahan ron nga naay pastura kaysa walay pastura. Unsa may itong doktrina na pastor nga pastura? Ang Bible wala nagtudlo, unas tanan wala nagtudlo nga pwede magpastura, ikaduha nagtudlo nga bawal ang pastura. Bawal as Bible. In the Bible wala ko nagtugot kang babae mo barog sa pulpito. Mo barog sa pagwali. Pwede mo makashare sa gospel pero kining posisyon sa pastor wa na gihatag sa babae. Kadaghanan ninyo buhat, manilhig pa mo, manglaba pa mo, manghinlo pa mo, magtudlo pa mo sa iyong mga anak. Mo pastor pag yun mo. Magunsa na lang mami. Ha? Pagkadaghan ninyong buhat, niya magpastor pagin mo. Klaro ang tudlo na sa Biblia, dili na Biblianhong tudlo ang pastura.
So kung makasugatog mga pagtulunan o mga amigo ninyong naay pastura, ing na, wa man ko'y mahimo nimo sa pagbira diha, pero sultian ko ikaw, ang Bible nagbawal anang babae nga mo'y magpastor. Nga mayon na sila nga, pareha ko na nga, mayor, niya na po'y mayura. Una, sayop. Ngano daig mamayor ang laki? Mayor po daig babae? Ay, ba, ang asawa, mayura daig. Laki ra may mayor. Ang iyang punto nga, pwede ang babae magmayura? Pwede. Pwede doktor, doktora, engineer, engineera, kusiniro, kusinira. Pwede. Pwede. Pero dili bot pasabot pares nga pastor ko, pastura dayon. Doktor yang bana, yang asawa kay dili man doktora, doktora gid tawag. Engineer ko. Nya engineera po din akong asawa dayon, dili man. Pastor ko, automatic din ang pastura. Mag-sure oy. Klaro ang tudlo sa Bible. Balik ko na ko ha, sound doctrine eh. Wala gialaw sa Ginoo nga ang babae magpastor. Kay kana nga posisyon gihatag na sa lalaki. Dili po siguro limtanon si Jesus Christ nga sa 12 ka buok gipili niyang apostoles walay babae diha. Pastor, wala siguro babae sa iyang pundok, kadaghang babae. Kadaghang babae nga nag-alaga ni Jesus Christ sa iyang panahon, pero wa siya nagpili usama himong apostol. Nga naman, lalaki na. So naay posisyon nga pang lalaki, naay trabaho nga pang babae, ayaw na nato na i-mix o di nato na ilugon pa. Daghan na kayo magbuluhaton sa balay. Yung magpastura pa mo. Kita ninyo? Ang right doctrine o ang wrong doctrine mo epekto. Unya, magpastura pa yun. Hubag pag yun kayo mawali na istubangan. Mangan, praise the Lord, hallelujah. Yan, mag-ana-ana din rin niya, mag-ampo ta. Saan niya, pag-ampo diha? Hubagang ati, oy. Kabantay ka, paminaw mo. Kanabi itong maminaw ko og pastura, yung magwali. Murag yun og mama, sige yaw-yaw. Lain paminaw ng babae, maggunit og microphone, sige yaw-yaw. Nga naman, mo yun ang mga anak mo na dunggan na mo sa balay, hangtong karon dunggan ka mo sa simbahan. Amen. At ang katapusan, necessity of the sound doctrine. The necessity of sound doctrine. Unsa man gyud ka need ang sound doctrine. Nganong ato mang kinahanglan? Number 1, it is our foundation. Amen. It is our what? Foundation. Doktrina, ang doctrine is our foundation. The Bible says in Psalm 11:3, if the foundations be destroyed, what can the righteous do? Kung maguba ang atong pundasyon, unsay mahimo sa mga matarong. Sa simbahan nato ang atong doktrina, ang doktrina mo ay atong pundasyon, ang pundasyon atong doktrina. Bisag unsa pa unya kanindot ang atong building dinhi. Kung wa na tay klarong doktrina, maguba gyud ang pag-alaga nato sa Ginoo. Amen. Letter B, it is foundational. Amen? It is fundamental. It means it is our standard. Sumalas tong gibasa kagay na sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, it is our standard. Standard of what? Standard of doctrine, standard for reproof, standard for correction, standard for instruction in righteousness, standard for making the man of God perfect, truly furnished unto all good works. Mao ni ang basihanan. Standard sa gitudlo sa Sunday School, standard sa giwali sa divine service, standard sa pagkinabuhi. It is our standard. Fundamentals. Letter C, it is our distinctive.
It is our distinctive. Why is it necessary? Because the Bible is our distinctive. It is the one that allows us to know what is right and wrong. It differs us from other religions. Ang atong doktrina mo ni maghatag nato og kalahian sa lain. Kay kung wa tay doktrina, di ta kakitag difference dining simbahan og dito nga simbahan. Kung wa tay klarong doktrina, ang atong itandi pastor og ang pastor. No, dinhi dili ta magtandi og pastor to pastor, ang atong itandi doktrina. Amen. Kay mo ra ba ni kasagaran ang itandi ito pastor? Diri ko kay nindot ang pastor diri. Diri kay nindot to buutan kini pastor diri bisag magunsa pa ka diha magsimba, di jud ka hinamtan. Di jud ka kasaba, nindot kini pastor. No, ang atong itandi diri is ang pagtulunan. Ni ako dinhi tungod sa pagtulunan. Ni ako sa dorbohop tungod sa doktrina dinhi nga maghatag na ko giya og pundasyon sa kinabuhi o ganahan ko nga dinhi nako padak-on ako mga anak sa saktong doktrina. Dili ka diha buutan kay pastor, nindot kay pastor unya sagdan na po damayang people ha, ga party email. Hala TikTok tang tanan hasta asawas pastor. Diha ba nimo patubuon ang imong pamilya? Diri na ko patubuon ang pamilya kay naay klarong pagtudlo. Tudlo sa Sunday School, tudlo sa wali, practice, mubadlong si pastor sa unsay sayop kay naay klarong doktrina dinhi. I don't care kung dili ka kagwantag saktong doktrina, basta itudlo na ko ang saktong doktrina. Hello? It is our distinctive. The Bible says in Acts 2:42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Underline the word apostles' doctrine. It is not just a one doctrine or another doctrine, but it is specifically apostles' doctrine. It means this is the doctrine of the apostles that comes from the Lord Jesus Christ. Kaning atong doktrina, dili ni doktrina lang, kundi doktrina ni nga gikan sa Dios. Mark 1:22, and they were astonished at His doctrine. Mark 1:22, the Bible says, at His doctrine. This is not a general doctrine. This is not a common doctrine. This is His doctrine. Nakasabot na sa punto na ko, nga iyaning doktrina, meaning distinctive ni. Hello? Lahi ning doktrina kay iya ni. Dili ni pareha sa uban kay naa ni sa Bible. Acts 5:28 saying, did not we straightly command you that ye should not teach in this name? And behold, nagbasa mo sa Bible ninyo, ye have filled Jerusalem with your doctrine. Are you there in your Bibles? Underline the two words, His doctrine, your doctrine. It means it is distinctive. It means it is specific. It means it is original. It means it is what is the clear doctrine. Mayon kag, it means it is identical. Kinsa man ang doktrina? Ilaha. Mo ni doktrina sa Dorobhop, what a blessing. It does not mean nga lahi ta, wa tay kuha nila. No. Mo ni doktrina sa Dorobhop because this is what the Bible says. Mubarog si pastor ana, mubarog ang mga membro sa Dorobhop because this is what the Bible says. We continue to stand that the King James Bible is the perfect, pure, preserved Word of God, inspired, inerrant, infallible Word of God. Even if other churches, even if other Bible Baptist churches would not believe it anymore, we will continue to uphold the purity of the Bible, the inspiration of the Bible. Nga naman, this is our doctrine. It's our distinctive. Kalahian. It makes us different. Letter D, it is our divider of right and wrong. Truly, doctrine divides, but it is a good division. We would rather be divided from other churches because of the doctrine than personalities. Hello? So be it. If other churches would not fellowship with us because of our doctrine, so be it. Because we know it comes from the Word of God. Hello?
Nakuha na to? It is very important. Nga naman, there is a saying that says, if you are silent about your beliefs because you are worried of someone will be offended, then your beliefs are not that important to you. Balik ko na ko. If you are silent, kung naghilom-hilom daw ka, mahitungod sa imong doktrina, then ang imong doktrina, dili ingon anak ka-importante para nimo. Kay naman kay doktrina, unya pagkahuman imong gihilom, dili pwedeng ihilom. Nga naman, importante man ang doktrina. Amen? Hello? Okay? Tiwason ako basa. If you are silent about your beliefs because you are worried someone will be offended, kaya nag-uol ka, nabalaka ka nga basig ma-offend sila, then your doctrine or your belief are not that important to you. But rather, what people think about you is, when you stand up for what is right and true, you will receive both hate and love. But listen, but everyone will know what you are fighting for. So, balik ko na ko, binisayon ako, kung mubarog kuno kag unsay sakto, both imong madawat, na ay maglagot nimo, na apoy mahigugman nimo. Na ay di naganahan nimo, pero na ay magpabili nimo, kung mubarog ka sa unsay sakto. So, dili tanang lutaw-lutaw lang, but at least, kay balo ka ng mga tawahanag, kinsa nang nikuyog nimo. Because they know what you are fighting for. It does not matter kung gamay ra ka fellowship sa me. It does not matter to me kung gamay ra pastor ma fellowship nako. Pero kay balok ko nga kaning mga pastor nga ka fellowship nako, pareha mig baruganan. Kasi perting pagkadaghana pero wa may klaro mga baruganan. Nga naman, at least we know, at least they know what pastor religion is standing for and fighting for. So that gather a bunch of friends nga perting daghana pero way klarong doktrina. Just pick 1, 2, 3, gamay lang. Pero you know, parehang magbaruganan. Amen? Doctrine is very important. Kasi, concern man kayo tag, pila kabuk ni kuyog na to, kay masikat man ta kung daghang ni kuyog na to. Mas daghang ni follow na to. Mas daghan may diri, mas daghan may nag-fellowship. I don't matter. It doesn't matter to me kung gamay rag, kung fellowship na ako diri. Importante, kabalo ko sa akong gibarugan. O kay balo ko nga kining mga pastor nga mukuyog na ko, pareha mi gibarugan. Ni uyon sila sa akong gibarugan. Kaysa magmikos-mikos ta diri unya watay klarong baruganan. Sound doctrine is the foundation of true Christian faith. And living, it is not merely a set of teachings but the truth of God's word. Essential for guiding believers in righteousness and preparing them for Christ's return. The Bible warns of a time when people will reject sound doctrine in favor of teachings that suit their desires. Desires are leading them away from the truth. However, Scripture remains our unshakable foundation. Ang doktrina, ang kasulatan, magpabilin nga dili matayog nga pundasyon. Our standard for living and a divider between right and wrong. So as believers, we must uphold, teach, live by the sound doctrine, ensuring that our faith remains rooted in God's eternal truth. So this is God's eternal truth. Balik yun ta dinhi. Kay mao ni ang source sa putli na pagtulunan. In anak, kay importante ang sound doctrine. Sound doctrine with this being preached may sound boring. Sound doctrine, when it is being taught, may sound boring off. But it is needful. It is needful. Hello? Basically, ang doktrina, murag kanon na to. Kanon. Murag laay man nga magkaon ta nga kanon ray naa. Pero mas laay kung galanlan kag bulad nga way kanon. Amen? Murag luya man nga kanon ra magitaw natabang ron ay lisod gyud ang kahimtang bagay luto ra ginadala. Pero mas maay na lang na kay
lanlan kag uyap nga way kanon. Uyap pag yung pinalit sa merkado nga jis nga pink unya mo to ilanlanon nimo imong paniud to. Mas may pa maglanlag kanon kay sa maglanlag bulad. Di ba? Pero mas nindot gyud og nay pares. Pero kung wa man gyud ganay importante na kanon. Sometimes ang doktrina ng buywali eh. Pero mas maay ng doktrina kaysa walay doktrina. Amen. Kaya ang doktrina mura na kanon. Murag kanon. Walay na impatso sa doktrina, pero daghang nadaot ang tiyan sa sudan. Walay na impatso sa tubig, pero daghang nadaot ang kidney sa coke. Lami magnay coke, lami magnay soft drinks. Pero kung tubig ra, mo na pundasyon. Namingan nga, mo inon ra kog coke, pastor, mo inon ra kog perting na kanang tubig. Sa gulan na nimo imong doktrina og mga mini-mini. Let's all stand, please. Let's all stand. Heavenly Father, we thank you for this morning, Lord. Salamat sa imong pulong. Salamat, Lord, sa mga katawhan nimo karon nga niani hinaminaw sa imong pulong, Lord God. Lord, tagay may grasya. Help us, Lord, to commit today to stay in the sound doctrine. Tabangin, Lord God, ang mga amahan nga mahimong committed na magkat-on sa saktong pagtulunan kay naa sila mga anak, doon na sila asawa nga nagsunod ug mga anak nga nagsunod. Help us, Lord, as men to learn doctrine and to teach it to our families. Help the ladies, help the women, help the mothers to learn also doctrine so that they can teach it to their children. Help every one of us na magbabilin diya sa putli, sound, healthy doctrine from the Word of God. Help us, Lord, kayo kami mahimo kung wala ka in Jesus' name. Pabilin sa pagduko sa ulo, piyong sa mata. Would you come to the front and commit yourself kung maingon ka, Ginoo? Tagai ko grasya nga magtuon pa o magpabilin pa sa sakto putli nga doktrina, Ginoo. Nakita na ko unsa di ay kadelikado. Kung mawala ko ning kalibutan na ako mga anak walay gisunod nga doktrina, delikado, Ginoo. Ang mini nga mga pagtudlo sa kalibutan gisigig tudlo apan mo nang kinahanglan ko, Lord, nga mukat-on aron maoy akong itudlo. Importante, Lord, ang sound doctrine. Sige, pray. Or maybe this morning, na kay mga kabug-aton, na kay mga problema, na kay mga gipasan dihang kabug-aton sa imong kasing-kasing, pwede ra gyud nimo na ihilak sa Ginoo. Gusto ka nga kana bang tagaan sa Ginoo kasulbaran imong problema, you can come. You can come. Ang purpose aning pagdoors tubangan is you submit to the Word of God and you can bring everything in the front, in the altar. Lord, mao ni akong kinahanglan, mao ni akong problema. Mao ni akong commitment. Mao ni akong kabug-aton karon. Sige, isulti sa Ginoo. Ang Dios nato maminaw. Precious Heavenly Father, we thank you, Lord. Salamat, Lord, sa imong pulong. Karong buntaga, Ginong Dios, ang giampo kani mga katawhan nimo nga nias tubangan. I don't know kung unsay ilang gipas-an nga problema kabug-aton sa kinabuhi karon. Una ba'y mga balatian sa panglawas, Ginong Dios. Apan ako naghangyo kanimo pinagi sa ngalan sa imong bugdong anak nga si Kristo. Imong ayuhon ilang mga balatian, Ginong Dios. Ug bisan naman kung unsay mga kabug-aton, unsay ilang mga anaa sa kasing-kasing karon, Lord God. Sa mga nag-ampo sila da kanimo, Ginoo Dios, ako usab silang giampo. Tagani mo comfort, tagani mo paghupay, o bisan naman kasulbaran, bisan naman supply sa mga panginahanglan, ikaw magatagbo, Ginoong Dios. Gidayeg ka na mo gipasalamatan, ining kautuhon. I-bless ang matag usa. In Jesus' name. Amen. O amen. And the people said, Amen. Let's sing one song as we give our offerings. Samtang maghatag tas do nga offerings, dining kabuntagon, mag-awit pa ta og usa ka awit.
There's a new song in my heart. All together sing. There's a new song in my heart, since the Savior set me free. There's a new song in my heart. There's a heavenly harmony. All my sins are washed away by the blood of Calvary. Oh, what peace and joy nothing can destroy. There's a new song in my heart. There's a new song in my heart, since the Savior set me free. There's a new song in my heart. There's a heavenly harmony. All my sins are washed away by the blood of Calvary. Oh, what peace and joy nothing can destroy. There's a new song in my heart. Amen. Akong gihangyo palihog si Padundon to please come and close us this morning. Palog tagduko sa atong ulop yung atong mata, magampo ta buhi og dalaygo na mga Dios. Daghang salamat Lord sa kaygayunan Ginoo nga imong gihatag kanamo nga makasimba karong adlaw Lord God. Salamat Ginoo sa pag-supply sa among mga panginahanglan sa tibok semana. Salamat sa mga kaayuhan sa among mga sakit Ginoong Dios. Salamat usab Lord God sa kusog nga imong gihatag Ginoo. Salamat Lord sa panahon nga imong gihatag nga kami nakapadayon Ginoo og ampo og paminaw sa imong pulong. Salamat sa imong pulong nga imong gi-preserve Ginoo nga niabot hantod sa among panahon karon Lord God, nga nakat-on kami sa sound doctrine Ginoo. Salamat Lord God nga ang imong grasya nagpabilin Ginoong Dios nga makat-on kami sa imong pulong Lord. Salamat sa pulong nga imong gipakat-on kanamo, sa mga pulong nga imong gibadlong kanamo Lord God, sa mga pulong nimo Ginoo nga nagtudlo kanamo kung saang sakto o kung saang dili. Salamat Ginoong Dios sa among tithes and offerings nga kami nakahatag Ginoo, ikaw man mihatag Ginoong Dios. Salamat Ginoo nga ikining mong offerings Ginoo imong gipanalanginan aron magamit Ginoo sa ministry dinhi sa Malabuyok ug ingon man usab Ginoo sa pagsabwag sa maayong balita sa tibuok kalibutan. Salamat sa kusog Ginoo nga imong gihatag kanamo nga nakapadayon kami sa imong kabubuton Lord God. Lord, I pray nga imong kaming proteksyonan usab Ginoo sa pagpamauli namo, ikaw maghatag safety protection nga safe and sound moabot mi sa among tagsa-tagsa ka panimalay. Ikaw magapanalangin kanamo Ginoo karong simana. In Jesus name we pray. Amen. Amen. God bless you. May gabi naman, may udto na tong tanan.